pagpapatuloy po ng atin pong pagpupuri sa atin pong Panginoon, tayo po ay sama-sama na mananalangin this morning. Let's start po with the prayer for the world. Of course, sabay-sabay na lang po tayong lahat na manalangin. Let's pray for all the leaders ng bawat bansa. Let's pray especially po yung mga bansa po na meron pong mga dinaranas na mga kaguluhan ngayon. May mga giyera po sa kanilang mga lugar. So let's pray for their yung hope within dun sa mga civilians doon. And let's pray for yung heart talaga na kumilos sa bawat leaders sa kanilang pag-uusap, sa mga peace talks doon. And let's pray for all the victims din ng mga kaguluhan na yun. Let's also pray sa ekonomiya po ng bawat bansa na mag-improve, yung lalong-lalo na po dito po sa Asia. And let's also pray yung pong yung US and China, especially dahil po sa kanilang malaking influence sa buong mundo. And let's also pray for Israel dahil ito po yung bayan na pinili ng ating Panginoon. Sige po, sabay-sabay po tayong manalangin. Yes, Lord, we thank you for this morning, for the opportunity na kami po, Lord, ulit, Panginoon, ay sama-sama, Lord, na mananalangin, Lord God, and we lift up to you, O God, yung amin pong buong mundo, Panginoon. We continue to reign, Lord God, over all the earth, Panginoon. Ikaw ang maghari sa buong, sa lahat, Panginoon, na nandito po sa mundo, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang patuloy na manguna sa bawat bansa, sa bawat leader, Panginoon, na nagli-lead, Panginoon, ng bawat nation. We continue to lift up to you ang mga pangailangan, Lord God, ng bawat bansa, Panginoon. At ikaw ang patuloy na mag-glorify, Lord God, sa lahat ng ito. Tinataas po namin, Lord, ang lahat ng ito sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen and amen. Next po, atin pong ipag-pray ang atin pong bansang Pilipinas. Atin pong ipag-pray yung mga leaders po natin. Sige po, atin na pong hatiin. Dito po ang executive branch, dito po ang legislative branch, at dito po ang judiciary. Atin pong ipag-pray yung atin pong, ito po ay sabay-sabay naman. Isama po natin yung atin pong mga farmers dahil meron pong mga shortages as an agricultural country, meron po tayong mga shortages ng mga bigas at tumataas po yung presyo ng mga bilihin at hindi lang po yan ng bigas, pati rin po ng ibang bilihin. So, pag-pray din po natin sabay-sabay yung atin pong ekonomiya. So, kasabay po ng pag-pray natin sa ating mga leaders, pag-pray po natin din yung ating mga farmers at yung atin pong mga business owners. Sige po, sabay-sabay po nating pag-pray.
Yes, Lord, we lift up to you, Panginoon, ang amin pong bansang Pilipinas, O God. We are praying, Panginoon, sa lahat ng mga nangunguna po sa aming bansa, Lord God, from the executive branch, sa legislative branch, Panginoon, at sa judiciary, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang patuloy na maghari, Lord, at magbigay, Lord God, ng wisdom, Panginoon, ng katalinuhan sa bawat taong bumubuo, Lord God, ng branches of the government, Panginoon, para po pangunahan yung mga batas, yung mga programs, Lord God, dito po sa aming bansa, O God. We are encountering different issues, Panginoon, sa inflation po, pagtaas ng mga bilihin, sa mga unemployment, poverty, Panginoon. And we continue, Lord God, to trust in your will and in your plan, Panginoon, na ikaw ang magbigay rin po, Lord God, ng puso, Lord God, at mata sa amin pong mga leader at sa mga tao po na yung mga gagamitin para po makita at may provide po yung mga pangailangan at may isaayos po, Lord God, ang mga issues na ito. Tinataas po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng na si Jesus. Amen. Lastly po, atin pong ipag-pray ang Bible-Centered Fellowship. Dito po sa side na to, let's pray po for our national leaders. So sila sa family po nila Bishop Mars, Bishop SB, at doon po sa mga namumuno po sa Mindanao. Dito naman po, let's pray po for our DROs. RD. Deputy Regional Overseers, DROs po. Atin po ipag-pray ang atin po mga DROs. Sa Luzon po si Pastor Rafi, sa Visayas po si Pastor Tony, sa Mindanao po si Pastor Ted at si Pastor Bolones po. Dito po atin pong ipag-pray ang Bible-Centered Fellowship NBP. Atin pong ipag-pray yung mga activities po natin sa mga susunod na buwan. Meron po tayo, hindi pala this coming weeks, atin pong ipag-pray yung Parents Fellowship, yung ipag-pray na, sabay na rin po natin yung DRYF, na ayan, aaten po yung ating mga youth doon sa Bagong Sibol sa next week, tama po? Next Sunday. Tapos, ayun po, ipag-pray din po natin ang atin pong mga pastor at atin pong mga workers po. Sige po, sabay-sabay po tayong manalangin. Yes, Lord. Amin pong tinataas sa iyo, Panginoon. Ang amin pong simbahan, Lord God, Bible-Centered Fellowship. We are praying, Panginoon, that you continue to guide, Panginoon, and bless the lives of our leaders, Panginoon. Ikaw ang patuloy na manguna sa kanila, Panginoon. Ikaw rin po, Lord God, ang prepare, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na yung gagamitin for the activities that we have, Panginoon, for the rest of the year, Panginoon. Ikaw ang bigay po sa amin, Lord God, ng mga pangangailangan namin, Lord God, para po maisaayos, Lord God, at maging victorious, Panginoon, ang mga gawain nito. At ikaw po ang patuloy na mag-glorify, O God, sa mga darating pa pong mga activities, Lord God, ng aming simbahan. We're also praying, Lord, that you continue to help us grow in your presence, Panginoon, ang bawat miyembro, Panginoon.
patuloy na mag-grow sa iyo, Panginoon. At kami po ay patuloy na magtiwala, Panginoon, sa iyong mga plano sa aming buhay. Tinataas po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Ayan. Last na po talaga. Ngayon po, marami po kasi tayo nababalitaan ng mga merong may sakit. So, I would like to take this chance din po na sabay-sabay po nating ipag-pray yung atin pong mga kakilala na meron pong may sakit. So, kung meron po tayong mga ka-5Ks na mga kapamilya, lahat ng ka-5Ks natin na alam nating may sakit, let's mention them and let's pray for them po. Sige po. Yes, Lord. Ang lahat po ng ito, O God, ay amin pong itinataas sa inyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Praise sound check. Sound check. And I encourage everyone to please stand up. And if you have your Bible with you, let's open it sa Isaiah chapter 11. Let's read verses 6 to 9. Sabi dito, "The wolf shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the young goat, and the calf and the lion and the fattened calf together, and a little child shall lead them. The cow and the bear shall graze, their young shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox. The nursing child shall play over the hole of the cobra, and the weaned child shall put his hand on the adder's den. They shall not hurt or destroy in all my holy mountain. For the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the water cover the sea." So, if iisa-isahin natin, no, yung binanggit dito, total opposite. Sabi dito, "The wolf shall dwell with the lamb." Wolf and lamb. Parang wild and yung hayop na kilala natin na sobrang gentle. And the calf and the lion, they are together. And sabi din dito, "The nursing child shall play over the hole of the cobra." So we know that the cobra is yung isa sa mga poisonous na hayop sa mundo. And sabi doon, may bata, no, darating yung time na ang bata ay maglalaro over the hole kung saan nakatira yung cobra. And it will only happen as the glory or the full knowledge of the Lord covers the sea. Just like just like how the knowledge of God will cover the earth, just like the water covers the sea. So let's pag-usapan lang natin saglit yung verse na yon. It's a parallel passage na binanggit din sa Habakkuk chapter 2 verse 14. So and it only means that to know God fully is to be overwhelmed with the luminous greatness of who He is. Di ba may kanta tayong alam na sabi doon, if God's grace is an ocean, then we're all sinking. And
pag sinabi nating knowledge about God, kunyari tayo may kilala tayong tao na magaling magluto, pwede nating masabi na, ay magaling yan magluto. But it's a different experience kapag ikaw natikman mo yung luto niya, na masasabi mo talaga na, ay magaling to magluto kasi natikman ko na to. And sabi sa Bible, darating yung time na God being good is not just a mere knowledge of who He is. We will have a relational knowledge of who He is. Ibig sabihin, we are with Him. And we know who He is. And sabi din sa binasa natin, darating yung time, di ba, that the knowledge of God will cover the earth. Na ma-experience talaga natin yung greatness ni Lord. And sinabi rin yan sa Revelation chapter 20. Di ba? Just like kung paano yung pagkaka-opposite ng mga binasa natin kanina, that the calf and the lion will be together. Sabi dun sa verse 6, the wolf will dwell with the lamb. So ang Panginoon ay maninirahan muli kasama natin sa mundo. We know that the world is full of sin right now, right? But there will come a time that the Lord will dwell with us and He will wipe every tear. And in His time, there will be no more death, no more mourning, nor crying or pain. And ang ganda lang isipin no, na ang Panginoon ay i-cover niya. And just like how the water is all over the sea, the presence and the knowledge of God is all around us all the time. And we will know God just like how ocean deep and how wide the sea. So, as we sing this first song, let us declare and let us claim that, Lord, I want to be an instrument. Imagine how beautiful the world na ganun yung, that with us covering, na kino-cover ng fullness, ng greatness ng Panginoon. So let's ask God today to allow us and to help us to become His instrument, to exalt, to declare, and to extend His greatness right now. That we don't need to wait for His second coming because it is possible right now. Let's sing.
are here today, Panginoon, knowing that you reign over all the earth, Panginoon. And we will sing with all our hearts and mind, Lord God. We will declare that this moment, Panginoon, kahit anuman po yung aming dinadala nung kami po ay dumating dito, God, we will sing with all our hearts and worship you, Lord God. This moment is for you, Panginoon. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Yes, Lord, this is all about you, Panginoon. King of endless world, no one could express how much you deserve. Lord, we can't pour, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. When it's all about you, Jesus. It's all about you, all about you. And it's all about you, Jesus. All about you, all about you. And it's all about you, Jesus. Let's sing. It's all about you. All about you. And it's all about
to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. All about you. And it's all about you, Jesus. Yes, Lord. It's all about you, O Lord. Look at our nations. Look at the nations of all over the world, Panginoon. You let us your glory be filled on earth, O God. Let the glory of your name, Panginoon, of all nations be fill the earth. Let us continue to praise by singing this song. Let us continue to remind ourselves what He has taught us. You said, as you will receive whatever you need. You said, pray and I hear, and tell you you'll
Oh Lord, I ask for the nation as we believe in you, Lord. Oh Lord, I ask for the nation. Oh Lord, I ask for the nation. Yes, Lord, continue to bless us, all the nations on earth, oh God. Let us all be reminded always that we will just ask you and we will receive whatever we want, whatever we need, Panginoon. Into your hands we commit and surrender our nations, dear Lord. And all the people says, Amen. Let us remain standing po at sabay-sabay natin i-recite ang PCFI Pledge to the Bible. Let us raise our Bibles. I pledge allegiance to the Holy Bible, God's holy word, the constitution of His eternal kingdom. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path, that I may walk in the way of righteousness. I will hide its words in my heart, that I might not sin against my God, and so please Him with my life. I will devote myself to read, study, and meditate upon it as long as I live. I will obey every command and follow each instruction to show my love and loyalty to my King. And I will always be ready to proclaim its truth in season and out of season. So help me God. God is good. And all the time. God is love. And all the time. God is love. Amen. Natututo na tayo. Very keen yung inyong hearing na. And responsive. Praise the Lord. At ngayon po, tunay na pagpapatuloy natin yung pag-worship kay Lord, pamamagitan ng pakikinig ng kanyang banal na salita. At ito po ang pinakatampok sa ating service. To hear the Lord speaking on each one of us. To align our life according to His word, according to His will, and in the end, we will become effective witnesses for Christ. Amen? Yan po ang topic natin ngayon. At tayo po ay narito sa Kingdom Mission. Ito po yung buwan kung saan binibigyan natin ng focus yung mission natin. Bawat isa may mission. Alam niyo ba yan? So for us to become responsible missionaries in this world. Yan, lahat po tayo missionary. At yun ang kinakailangan nating maunawaan. At nung nakaraan, naumpisa na yung topic na ito. At sabi doon, one at a time, kinakailangan
mawitnessan natin yung mga tao sa buong sanlibutan. Ngayon, tutuloy po natin at as much as possible, gusto kong maging very brief, concise, at maintindihan natin, hopefully, to impart to you the message today. Medyo masakit kasi yung gabos ko. Okay. Kaya, as much as possible, shorten na lang natin. So, let us start. At narito po yung ating basihang mga scripture passages. Nandito, meron po kayong Kaya, swerteng-swerte tayo dito, no? As the message is being preached, meron tayong pagbabalikan. Titingnan natin. Kaya ganun po ang ating responsibility. Yung nagsasalita rito, siya ay nagsasalita. At sabi nga sa ating pag-aaral, yung nagsasalita, we are speaking for God. We are the mouthpiece. And it is God giving us the instruction on what to speak about. Amen po ba? Kaya yun po, yung ating worship, it includes yung prayer sa una, then the worship songs, then ito na nga, the Word of God. Kaya nga yun po yung bahagi ng worship. And worship is a celebration for the goodness of God. At yun ang dapat nating maintindihan. So, without much ado, I invite you to all, please stand for the reading of His Word dito po sa ating, tawag dito, handouts. Okay? Ang ating scriptural passages ay nasa tatlong bahagi, Acts 1:8, 2 Timothy 4:2, Galatians 1:8. Basahin po natin sa Acts 1:8. Ito po ay naroon sa New Living Translation. Sabay-sabay po tayo. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. 2 Timothy 4:2. Preach the word of God. Be prepared, whether time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teachings. At sa uli, Galatians 1:8. Let God's curse fall on anyone, including us, on even an angel from heaven who preaches a different kind of good news than the one that we preach to you. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sapagkat ito po yung aming gabay. Ito po yung aming patnubay. Kung paano kami, Panginoon, makasusunod ayon sa iyong kalooban. Kung paano kami makakapamuhay ng matagumpay habang kami narito sa mundong ito. Upang maganap namin, Panginoon, ang layunin ng aming existence, ng aming creation, ng pagkatawag mo sa bawat isa sa amin upang kami maging kabahagi ng iyong malaking kaharian. Upang dalhin mo kami, Panginoon, at makasama ka sa buhay na walang hanggan. Pagpalain po ang bawat isa as we meditate upon this word this morning. Guide us through your Holy Spirit, O God. Cover me with your precious blood na ikaw ang makita, Panginoon, at hindi ako. Thank you, Lord. We give you back all the praises, glory, and honor. In Jesus' name, amen. Amen. Okay? Maupo na po tayo. Sit back, relax, and enjoy the Word of God as we meditate upon it. Okay, yun po yung tatlong scripture passages. At kung mapansin nyo, angkop na angkop yung ating worship song kanina, no? Nakapaloob lahat to dito. Kaya nga nagkaka-lakip-lakip
Okay. As we continue, ito po ang pamagat ng ating tema sa umagang ito, Becoming an Effective Witness for Christ. Ganda ng title, no? Becoming an Effective Witness for Christ. Una, I want to tell you that we are all witnesses. On condition that, yun nga, babasahin natin dito, paano tayo maging witness? Hindi naman na lahat witness ka agad yan. You have to experience something. You have to witness. You have to, be a part of sabihin natin, an incident wherein you will be witnessing. At ito nga po ay tungkol sa relationship natin sa Panginoon. Kaya nga, nais kong bigyang diin na lahat po ng ating pinag-aaralan, lahat ng ating ginagawa, meron pong protocol yan. Alam niyo yung protocol? At ito nga sabi ko rito, merong prerequisite. Daanan po natin dito. Ito yan. As we continue going back to the basics, we need to fully understand first, maintindihan muna, what the Bible teaches us on the prerequisite on becoming an effective witness for Christ. Do you want to be effective witnesses for Christ? Amen. Affirmative yan. Kaya, yun po yung pag-uusapan natin. At ang tanong, how? Yun po yung una. And ano po yung mga qualification? Ano po yung mga prerequisite na ito? Pag sinabing prerequisite, at sinabi ko nga, go back to basic, mahalaga po yan. Hindi tayo pwedeng tumalon doon sa second step without first ensuring that we have learned, experienced, and understand the first step. That is foundational. Amen? Foundational po yan. Kaya yung basic, importante po yan. Foundational po yan. We cannot be correct. Kahit na dumating pa tayo sa dulo, pero hindi natin dinaanan yung basic things, wala po yan. Wala yung foundation na lang. Kaya yun po yung pag-aaralan natin. At sabi, here are the most important basic things concerning effective witnessing. Ayan. Interesting ba itong subject matter natin? Okay. Ito po yung qualification ng pagiging witness. At ang sabi natin dito, and it is according to the Word of God, the Bible, nakare-recite lang natin yung pledge, allegiance to the Holy Bible, the constitution of our eternal kingdom. Kaya we have to align ourselves doon sa procedural processes. Yung po yung mga due process. Maski sa batas natin, may mga due process yan. Kaya pag nagkaroon ng hearing sa isang kaso, kinakailangan dumaan po sa due process. According to the Constitution of the Philippines. And the same thing with the Constitution of the Kingdom of God, we have to follow the protocol, mga due process. At ito nga po sa proseso ng pagiging witness. Ano po ibig sabihin? Anong number 1 dito? Sa inyong handouts, may blanco rin yan. To be born again. First. At yun po nasa John 3:3, 2 Corinthians 5:17. Kinakailangan bago tayo makapasok, hindi tayo makapasok sa karya ng Diyos pag hindi tayo na born again. At ang sabi, ang pagiging born again, nagbago siya. 2 Corinthians 5:7-2, naging new creation tayo.
The old things has gone. The old life has gone. We have been born again. Bagong buhay. Bagong relationship sa Panginoon. Dati, ang relationship natin, kanino? Sa Diablo. Dahil nawala tayo sa kasalanan. Pero, andiyan po. Nung maborn again tayo, and it is being done by faith. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Kaya nga, andiyan po yung application na yun. Kaya makita po natin, madali lang tayo to be born again. At kinakailangan, pag na-born again tayo, ano po yung paging born again, tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. At ang Panginoong Hesus lamang po ang nakapagbibigay sa atin ng bagong buhay. At yan po, madadaanan natin yan. Hindi mo na ako stick masyado. Dadaanan natin. And dahil na-born again tayo, ibig sabihin nakakilala tayo sa Panginoon, nagkaroon tayo ng tamang relationship. At yun po yung ibig sabihin ng seek first the kingdom of God and His righteousness. Yung kingdom of God, matatagpuan natin sa pamamagitan ng righteousness na itinuturo ng Biblia. Ano po yun? 2 Corinthians 5:21, Jesus Christ, who knew no sin, became sin for us. Namatay po siya. Nialay ang kanyang buhay for us to become righteous with God. Yun po yung righteousness. The righteousness is on our Lord Jesus Christ. For us to have a right relationship with God. Yun po yung binigay through what Jesus, wala na akong maituri, panorama, has done at Mount Calvary. Ayun po yung righteousness. Hindi na tayo sa ating sarili. At yun po yung salvation by grace. Sa biyaya, wala tayong ginawa. Unmerited favor. Ang lahat, initiative ng ating Diyos through His only Son, Jesus Christ. So, ibig sabihin, we became born again. When we accepted that righteousness, and righteousness na yan, yung ginawa ng Panginoong Hesus sa cross ng Calvary. And it is by faith. So we have to grow in faith. 1 Peter 2:2 sabi niya, i-desire natin yung dalisay, walang daya, naggatas na ukol sa Espiritu. At yun po, lalago tayo ron. Yun po yung pangunahin. Kaya mahalaga po ang pag-aaral ng banal na kasulatan dahil ito yung dalisay na pagkain natin. Mula sa pagiging sanggol hanggang sa tayo mag-mature at natuwa hanggang sa mga solid food na yung ating kinakain. Matitigas na aral na kaya nating tanggapin. Andyan po yan. At hindi tayo lumilihis. Okay? Ayan po, by faith, yung first bullet point. At ang sabi ron, with an encouraging Christian life testimony. Okay, naintindi po ba natin yan? Ito po yung mga pahapyaw na paliwanag lang na tinanggap natin ng Panginoon Jesus. Pero mas malalim po yun sa ating karanasan na kinakailangan yung tinanggap natin, narinig natin sa ating tenga at pumunta sa ating puso na convict tayo. Ando doon po yung conviction, yung po yung paglalim. At tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating buhay. At yung po, nagkaroon tayo ng right relationship. At unti-unti, nababago yung buhay natin dahil sa pangyayaring yun na tinanggap natin si Jesus sa ating buhay. Meron na tayong right relationship with God. We grow in faith sa right relationship natin. And sunod, nagkakaroon tayo ng regularly communing with God through reading the Bible and through prayer. Okay, nasusundan nyo?
Okay, yun po ang buhay natin. Nakaka-relate ba tayo dyan? Para maintindihan natin siya, andiyan po yung kanyang banal na kasulatan. Binabasa natin yan araw-araw. Tayo nananalangin sa kanya. Dahil siya po yung makatutugon sa lahat ng ating pangangailangan, maski sa ating problema. Andiyan po yan. Okay? Ito po yung buhay natin. Kaya nga, ito pa ang isang mahalagang bagay. Dahil born again na tayo, we need to grow, we need to hear the Word of God, at yung mga kasamaan po natin, may mga insight po sila sa kanilang pagbabasa. Merong sinasabi ang Diyos sa kanila at sa experience nila. At pwede tayong makarelate. Diyan. Kaya sabi ron, as believer, one needs to be a bona fide. Bona fide. Ibang salita ito. And active member, ito po yung member, yung dito, of a Christian local church. Dito po tayo lalago. No man is an island. Di tayo pwedeng Kristiyanong tayo mag-isa lang. Amen. Yung ating ilaw, yung ating init, andi dyan, mas magiging mainit pa, mas maglalagablab at mapapakinabang pagka tayo sama-sama. Kakaroon tayong unity. Kung kaya, meron pong local churches, kinakailangan mapaanib tayo dyan. At yun po yung purpose, kaya merong BCFI. At dito natin natutunan na nagkakatipon-tipon tayo dito at lumalago po tayo. Amen? Kaya nga yung BCF, kinakailangan, alam din niya yung mga member niya. Meron tayong listahan ng member. Kilala natin yung mga member natin, yung kanila kapanganak, at kinakailangan mabaptize po. Dahil po yung identification natin kay Christ, hindi lang tinanggap natin sa ating puso, kundi we have to declare it to the whole world that we are in Christ. We accepted Him and we are living for Christ. Amen? Hindi natin kinakahiya si Kristo. At yung buhay natin at yung po yung ating Christian testimony. Amen? Para tayo kasi pinipit na luya. Okay, patuloy po tayo. At yun po yung application. Doon sa unang sinabi natin, we must be born again. Application, we cannot be a qualified witness for Christ if we have not personally accepted Him as our Lord and Savior. So yun po ibig sabihin born again. We have to personally experience accepting Christ on our own volition. Voluntary. Na nung nakumbik tayo, andiyan banal na Espiritu, gumawa sa ating puso at nakita natin yung ating pangangailangan sa ating tagapagligtas sa Panginoong Hesus na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, subalit ginawa na niya lahat, ino-offer sa atin ang salvation. Andun, tinanggap po natin. At yun po ang sinasabi natin. We became member of the citizen of the kingdom of God because we are in Christ and our life is hidden in Christ in heaven. Amen? Okay, yun po application. At number 2, qualification. Prerequisite. Bago tayo maging effective witnesses. Number 2, to be endued with power from on high, from above. And it is through the power of the Holy Spirit. Kinakailangan masangkapan tayo ng kapangyarihan. Kaya nga makita po natin, ito po yung nangyari sa banal na kasulatan doon sa kapanahunan ng Panginoong Hesus at ng kanyang mga alagad. Tinrepair niya ng kanyang mga alagad tungkol sa paggamit sa kanila, tungkol sa kanyang misyon. At nung mawala na siya, ang mga alagad niya ang magpapatuloy. At hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin. Kaya ang basis natin, yung Biblia, yung karanasan ng mga alagad, yung sinulat nila, naririto. At yun po yung basihan natin
Kaya tayo naniniwala sa salita ng Diyos. At kinakailangan, andyan po yung power ng Holy Spirit. At basahin natin yon, Acts 1:8, basahin natin uli. Sabi ron, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Yun po yung kondisyon. Kinakailangan muna natin ng power. At yun ay pagdating ng banal na Espiritu. At yun po yung nangyari sa mga alagad at yung hinintay nila. Para saan yung power? Pagdating po noon, sumunod, and you will be witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Kaya tapo natin yung gradual. Kaya sa atin po, ano po yung Jerusalem natin? Tinake up na ito ni Pastor Marlon. Ano po yung Jerusalem natin? Yung pamilya natin. Ay yung Judea. Yung po yung kapitbahay natin. Yung mga relatives natin. Yung Samaria, yung mga distant places, relative. At hanggang sa makarating tayo, mag-round the world na andun po. Kaya bihira po yan. Pero andi dyan yung ating specific case-to-case basis, depende sa kalalagayan natin. Pero bago po natin magawa yan, sabi ron, we have to be endued with power. Hintayin natin yan. Ano po yung kahalaga ng power? Ayan. Ang sabi rito sa bullet point natin, this power includes gift of courage, boldness, confidence, insight. Ano po yung insight? Yung po yung discernment. And authority that the disciples needed in fulfilling their mission. Ito po yung kahalaga na yun. Binigay sa mga apostoles. Kailangan muna nila yon. Yung power. Na kinakalamasang kapan sila, maranasan nila. At ito yung nangyari sa aklat ng mga gawa. Book of Acts. At makita po natin during the day of Pentecost, yun po nangyari. Pero bago yon, ito sinabi ng Panginoon sa kanya. Kinakailangan nila yon sa pag-witness, pagsaksi sa mga ginawa ng Panginoong Hesus sa kanila, sa buong daigdig nito. At yung ino-offer niya, yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo na katapusan ng kanyang misyon dito sa lupa, yun po yung fulfillment ng hula ng mga pinag-aralan natin mula Genesis hanggang dumating siya. At ito'y magpapatuloy, propesya hanggang sa katapusan ng sanlibutan, nakasulat sa aklat ng Revelation. Andiyan po yan. Kaya mahalaga po ito. Yung banal na kasulatan. Andiyan po yan. At hindi natin maunawaan yan kung wala yung patnubay ng banal na Espiritu sa ating pagbabasa. At ganun din sa ating paglilingkod, kahit anong paglilingkod, kahit anong init, kung wala po yung patnubay ng banal na Espiritu Santo, tayo'y gumagawa sa sarili nating kagustuhan. Wala pong alignment, walang basbas ng banal na Espiritu, walang basbas ng Diyos. Amen. Nakita niyo po yung kahalagahan ng protocol, ng prerequisite. Ito po ang binibigyan nating diin. Amen. Kaya kinakailangang maunawaan na po natin yan. At yun po yung dahilan sa Luke 24:49. Sinabi ng Panginoon Jesus na hintayin muna yung kapangyarihang ito at sila'y magtipon doon sa Jerusalem. At hinintay nga nila yun. Yun po yung dahilan niyan. Kaya nga, listen to the instructions of the Word of God. Kaya yung mga awit kanina, diyan, ang sabi ron, you said. You said. Sinabi niya. Sino nagsabi? Ang Diyos. Dito sa Bible, lagi nating mababasa, thus
saith the Lord. Ganito ang sabi ng Diyos. At ngayon, dahil hindi na natin naririnig yun, thus the Bible says. Binabasa na po natin yun. Andito na yung kanyang banal salita. Kaya, ang lahat ng ginagawa natin, anuman yan, kinakailangan meron po tayong legal basis. At ang basis na yan ay scriptural. Pag wala pong sinabi rito sa banal na kasulatan, yung ginagawa natin, bali wala po yan. Sarili nating kagustuhan yan. Gusto nating gumawa sa Diyos sa sarili natin, pero walang approval sa Kanya. Amen? Yung po yung nais kong ibahagi sa atin. Nais kong maintindihan natin sapagkat ito'y mahalaga para maging effective witness tayo. Amen? Application. Applicable sa ating lahat ito. As believers, as citizen of the kingdom, meron po, God has important work for us to do for Him. But we must do it by the power of the Holy Spirit. Ito yung sinasabi ko kanina. We often like to get things done even if it means running ahead of God. We need God's timing. Yung mahalaga. Yun po yung blank doon. We need God's timing. At hindi lang yung timing, kundi pati yung kanyang power to be truly effective witnesses for Christ. Amen? Kaya ito po yung tema natin. Paano magiging effective witnesses tayo? Okay. Dahil sa gusto natin, mainit tayo, Panginoon. O, lagi tayo nagsishare. Andyan yan. Effective din po yan. Pero yung truly effective, meron po tayong endowment of power from the Holy Spirit. Meron tayong guidance. Meron tayong instruction from the Lord. Okay? Naintindihan po natin. Mahalaga po itong mga bai-baitang na proseso na ito na ating pinag-uusapan. Una, born again. At maging born again tayo, kinakailangan member tayo na isang church. At tayo kinakailangan mabaptize in the name of our Lord Jesus Christ. Declaration publicly that we are in Christ. At andyan na po yan. Active member tayo. Kasama tayo. Nararamdaman natin personally. At pag nagtitipon tayo, naramdaman po natin yung presence ni Lord. Dahil tayo, bawat sa mayroong banal na espiritu na tinanggap natin. At katunayan, sabi ng Bible, we are the temple of God. Temple of the Holy Spirit. So we have to take care of this body. Hindi natin kinakailangan gamitin na instrumento ng kasamaan. Amen. Kaya to be responsible citizen of the kingdom, kinakailangan alam po natin ito. Okay. Alam na po natin. Andiyan po, para maging qualified tayo, kinakailangan alam natin na tinanggap natin yung banal na Espiritu. Kaya alam natin tinanggap ang banal na Espiritu. Tayo po nakakaalam nun. Maaring nung panahon na tinanggap natin siya, hindi dyan, nawa na kagad natin, andun yung banal na Espiritu, ginagabayan na tayo sa ating ginagawa, na bago na yung buhay natin, at patuloy natin binabasa ang salita ng Diyos, yung mga sinasabi ng huwag, mga kasalanan, iniiwasan natin, andun po yun. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ang gumagabay sa atin at unti-unting binabago yung buhay natin. At tayo mismo, nakukumbinsi. Hindi natin maintindihan. Minsan, tinatanong, ako ba to? Hindi talaga tayo yun. It is the work of the Holy Spirit in us when we accepted Christ.
and the Holy Spirit dwells in us. And it is the power that gave us to become a new creation because we have Christ in us. Amen? Kaya nga dito, ano po yung pangatlo pa? Kinakailangan tindin ito. Thank you for the water. Mapalad ang nagbibigay ng tubig. Sana uhaw. Okay, number 3, prerequisite. It is and nothing else but the good news of our Lord Jesus Christ that we should share. Yun po yung unang blank. And witness. Ano po yung good news? His life, His death, His resurrection. Sino po yun? Ang ating Panginoong Hesus ng save. Mabuhay dito, nagsakatawang tao. Siya'y namatay, andun dyan. Siya'y inilibing. Siya'y nabuhay na muli sa pamamagitan ng kapangyarihan. Diyos Ama. Kaya nga, so ating tanggapin yon, dineclare natin, andyan po yung Romans 1:16, kaya hindi natin dapat kahiya ang Ebanghelyo. Because it is the power of God unto salvation. Una sa mga Hudyo at pangalawa sa atin na mga hindi Hudyo, mga Gentiles. Kaya nga, beneficiary po tayo sa pamamagitan ng chosen people of God, which is Israel, na na-bless lahat ng mga bansa. Kasama po tayo. And that is through His Son, Jesus Christ. At yun po yung pinangako kay Abraham, through your seed, many nations, hindi naman sinabi niyang lahat ng bansa, many nations will be blessed. Amen. Dahil meron pong hindi rin sasampalataya. Kasi meron tayong free will. Free will. Kaya ando doon, it's either reward or the consequence of it. Depende sa ginawa nating choice, ginawa nating desisyon. Kung tinanggap natin, andyan po yung blessing. Pero pag nag-disobey tayo, hindi natin tinanggap, andyan yung consequence. Andyan yung mga curse na sinabi sa Deuteronomy chapter 28. Okay? So, yung po yung mahalaga. At nais kong tingnan natin, ito po yung mahalaga dahil sa lahat ng ating isi-share, lalo na sa mga pastor na nagpipreach, siguraduhin po natin na ang pinipreach natin, it's all about Jesus. Tulad ng awit natin kanina. So we have to go back to the heart of worship. Kailangan bumababa po yan, nagsisink in, patungo doon sa ating mga puso, heart of worship. We have to serve the Lord with all our heart, with all our soul. Lahat. Kaya, ando doon po. Yung pinakamahalaga, ano po i-share natin? Ready na tayo, born again tayo, nabaptized tayo, member tayo ng church, active member tayo, andiyan po. Meron tayong patnubay ng banal na Espiritu. At, na po natin, ano yung ating i-share? Meron na tayong endowment ng Holy Spirit. Alam po natin, nakatira sa atin ang banal na Espiritu, na bago yung buhay natin, at yun ang katunayan ng presensya ng Diyos ay nagpapahingalan sa atin. Ngayon, ano po yung i-share natin? So, tingnan po natin, bakit natin i-share? Sa first bullet point, sabi rito, it was Jesus who claimed, siya mismo, sabi niya, ako ang daan, ang buhay, ang katotohanan, sino man di maparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, siya lang po ang daan at siya rin ang ibinigay na pangalan sa silong ng langit para tayo'y maligtas. Wala nang iba mga gawa
4:12. Okay? Pangalawang bullet point, even God the Father, sa mga disipulo, dahil naguguluhan sila, lalo na magkaroon ng transfiguration, umakyat sino sa bundok, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad, yung kanyang tatlong inner circle, Peter, James, and John. At doon, nagbagong anyo ang Panginoon. Nakita nila na merong ulap na napakita ron si Moses, si Elias, at ang Panginoon. Kaya sa isip ni Peter at ng mga alagad, sabi niya, Panginoon, akala nila, pantay lang yung kanilang status, yung category. Parang nag-concert ako gabi. Kaya nawawala yung boss. Okay. Pero sabi ni Peter, Panginoon, makabubuting dumito tayo. Magtatayo ako ng 3 tabernakulo. Ano ba yung tabernakulo? Place of worship po yan. Sabi niya, isang sa iyo, isang kay Moses, isang kay Elias. But God the Father rebuked them sa pamamagitan ng parang ulap na maputi, makapal na lumukob sa kanila. At sila'y nasubasob doon sa kapangyarihan yan. At narinig nila yung tinig. At ito nga po yung sinasabi doon. Sabi doon. Ang sabi, He said, This is my Son whom I love, with whom I am well pleased. Listen to Him. Yung po naroon sa Matthew 17, verse 5. Kaya nga, dinidirect tayo ng Diyos, maski na yung Diyos Ama, sa kanyang bugtong na anak. Bakit? Siya lang po yung daan, siya yung binigay sa atin para sundan natin at siya yung magsama sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? There is no other way. Kaya si Cornelio, diretso sa Diyos Ama, pero pinakitaan siya ng pangitain para suguin si Pedro. At nangyari po yon. Kaya ipinangaral sa kanya yung magandang balita. Sapagkat yun lang yung paraan para magkaroon ng right relationship with God. Amen po ba? Maraming halimbawa rito, pero nais kong ano lang. Okay? Kaya nga, sabi ko kanina, ito po, yung po yung instruction. Kaya, at ito pa yung sulat ni Apostle Paul kay Timothy. Sino si Timothy? Spiritual son ni Paul, young pastor. Sabi niya sa 2 Timothy 4:2, preach the word of God. Sabi ron sa King James, in season or out of season. Pero dito ang sabi, be prepared whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. Nais ko po makita natin dito. Ano yung dapat i-preach? Ano yung dapat ipangaral? Lalo na't narito ka sa pulpit. It is the Word. Preach the Word. Ngayon, kung ipinipreach natin ibang bagay, lumilihis po tayo. Amen? Kinakailangan yung Word. And who is the Word? It is the Lord Jesus Christ. In the beginning, He was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. Andiyan po. In whom nothing was made. But nothing has been ever made without Him. Andiyan po yun. Kaya mahalaga na makilala natin, maintindihan natin, maunawa natin yung ating pinipreach.
if it is in accordance with the Word of God. Kakaintindihan po ba tayo? Amen. Yung po yung sa akin, pero bahala kayo pag narinig ninyo. Kanya-kanya po tayo paglago sa Panginoon. Kaya dito kinakailangan ang nagsasalita. We are the representative of God. We are just the mouthpiece. But we are, the message we are delivering is from God through the Holy Spirit. And sabi rito, preach the word in season or out of season. And that is, sabi niya, patiently correct, rebuke, and encourage the people with good teaching. Bakit po? Sa point, bullet point number 2. The teaching from the Bible is enough. Meron pa ba ibang kailangan? Wala na po. Lahat narito na. Bakit magdadagdag pa tayo ng ibang mga resources, ibang mga preaching? Andito po. Ano po yung basis natin? Isaiah 34:16, New King James Version. Sabi, search from the book of the Lord and read, not one of these shall fail, not one shall lack her mate, for my mouth has commanded it, and his spirit has gathered them. Amen? Kaya yung iba pang mga literature, yung ibang mga aklat, kung ano-ano mang manual yan, the Word of God is enough. Amen. Preach the Word. Preach the good news. At wala na pong ibang good news maliban sa the gospel of salvation about our Lord Jesus Christ. At yung po yung sinasabi ng ating awit, it's all about you. It's all about Christ. Amen? Kaya kung napapakinggan, naiintindihan lang natin to. Nangungusap sa atin po yung mga mensaheng yan. Kaya let us beware. Ito po yung number 4 natin. Beware of a different or another gospel. Different or another gospel. Bakit po? Ano po yung another gospel? Yung po yung gospel na medyo kahawig, parang galing sa salita ng Diyos. Pero kung uuriin natin, it is another gospel. Dahil iba na yung itinataas. Maaring isang organisasyon, maaring ibang tao, kundi andyan po, let us focus, stick on the word. And it is all about the gospel of Christ. It is all about Jesus. Galatians 1:8, ito po yung sabi ni Paul. At yun po yung naroon sa pangatlong scripture passage natin. Let God's curse fall on anyone, including us, even an angel from heaven who preaches a different kind of good news than the one we preach to you. Ito po, masyadong masyadong serious ito. Sabi ni Paul, kahit sila o anghel sa langit, ang mangaral ng ibang ebanghelyo, sabi, let curse be fall on them. Hayang sila'y matakwil o yung mga curses mapunta sa kanila. Kung sila'y nangangaral ng ibang ebanghelyo, a different gospel. Alam natin, hindi po natin kaagad madidetect yan. Kinakailangan talaga yung masusing pag-aaral sa salita ng Diyos. At sabi pa sa Isaiah 8:20, sabi roon, kabisado ko ito yung sa King James,
to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is truly no light in them. Dito po sa NLT, sabi dito, sa NIV, consult God's instruction and the testimony of warning. If anyone does not speak according to this word, they have no light of dawn. Walang liwanag, walang sisikat na liwanag. Sabi, puro nasa dilim. Pagka hindi po nagsasalita ng ayon sa salita ng banal na kasulatan. Amen. Okay. Konklusyon na tayo. In application ng lahat ng sinabi ko rito, andyan, ito po yung summary. Okay. Number 1. Ito muna. To be effective witnesses for Christ, let's be careful. Be careful and sensitive in what we hear and what we share or preach. Alam po natin yung pinagsasasabi natin, alam natin yung napapakinggan natin. Bakit po? Para hindi tayo madaya. We have to listen to the Word of God and through the Holy Spirit's guidance. Kaya yun po yung dahilan ng pagsugo, pagpapadala ng banal na Espiritu Santo para i-guide tayo, turuan tayo, at magkaroon tayo ng discernment. Makita po natin yung maling turo at maiwasan natin, di tayo madaya sapagkat yun po yung scheme ng dyablo. Okay. Ano po yung halimbawa dyan? Dito sa mga Berean believers, mga Jewish din po ito. Sabi rito sa ating conclusion, number 1, let's follow the attitude of the Berean believers. Ano po yung attitude nila? Acts 17:11. Ito po. These were more far-minded than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Ito po yung attitude nila, hindi yung pakinig lang tayo ng pakinig at tanggap ng tanggap. Hindi, ano yan eh. Leader namin yan eh. Kailangan na, totoo yung sinasabi niyan, mali po yun. Kahit na leader pa, kahit na ako pa, kahit na sino pa narinig natin, let us confirm what they were saying. What they were saying are true. Through our scriptures. Sinesearch natin yan. Kaya sabi ron, kung totoo yung narinig nila kay Pablo, they search the scripture. Kailan? Daily. Amen. Kaya doon po lumalago ang Kristiyano. Doon tayo na-align. Hindi tayo nadadaya. Kahit na, sabi mo, kasama pa natin dahil lahat tayo prone to mistake. Prone to deception. Kaya tayo yung magbibigay ng warning. Brother, parang hindi ganyan. Ito, tingnan mo ito. Yan, ayun po yun. Kaya number 2, yung una, attitude. Number 2, be careful not to be deceived. 2 Corinthians 11:13, 6:15. Dahil andito po ang deception ng dyablo. Hindi natin mahahalata. Yung dyablo hindi mag-a-appear sa atin yan na may buntot, may sungay. Hindi po ganun ang dyablo. Mag-a-appear siya. Ito po yung sinasabi. Sa verse 13 hanggang 15 ng 2 Corinthians, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. Ito mo, nagpapakunwa. They transform themselves to apostles of Christ. Nagkukunwaling apostoles ng ating Panginoon. And no wonder, for Satan himself transformed himself into the angel of light. Si Satanas, yung po yung kanya scheme, yung kanya strategy. Therefore,
It is no great thing if its ministers also transform themselves into ministers of righteousness, whose ends will be according to their works. Mahigpit na habilin po yan. Hindi natin makikita, very fine yung demarcation line, whether it's true or not. Dahil papakunwaring anghel ng kaliwanagan, ministro ng kaliwanagan, at andiyan, akala naman natin, dahil born again, sinasabi niya, gano'n, ministro ng... Pero pag-aralan po natin yung buhay niya, tingnan po natin yan, sabi, ang kanilang wakas, sasang-ayon sa kanilang mga gawa. Kung baliktad yung kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa, andyan po yan. Sabi ni Pablo, hindi po galing sa langit yan. Sa iba nang galing yan. Kaya sabi niya, kahit na kami, o anghel na galing sa langit, mag-preach ng ibang ebanghelyo, matakwil. At paano tayo maniniwala galing sa langit kung iba yung sinasabi nila sa kanilang ginagawa? Doon, yun ang preba. Na sa iba sila galing. Sa ibang kaharian. At dinadaya lang tayo. Okay. Number 2 yun. Number 3. Let Christ be the center of our lives. Paano po yan? Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, in hymns, and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. At ito in 17, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. Kaya yan po ang paraan para masiguro natin na tayo nasa tamang alignment in accordance with the protocol, with the due process na binibigay sa atin ang salita ng Diyos para hindi tayo maligaw, para maging effective witnesses tayo, effective preachers of the Word of God. Amen po ba? Kaintindihan po tayo? Kaya itong guide na ito, basahin ninyo. Tingnan po ninyo. At yung ating pinag-usapan, andyan po. Kaya purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa mga katuruan. Salamat sa iyong banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng guidance para hindi kami maligaw ninuman, Panginoon. Kundi lahat ng aming gagawin ay gagawin namin sa ikaralangan mo, sa ikaluluwalhati mo, sa iyong pangalan lamang, Panginoon, sapagkat ikaw lang ang pangalan na binigay ilalim sa silong ng langit upang aming ikaligtas. At ikaw, Panginoon, pag ikaw ang aming susunod, dadalhin mo kami doon sa langit kung saan pinaghanda mo kami ng dakong kalalagyan. Salamat po. At ikaw ay babalik upang kami muling kunin. Sa pangalan ni Jesus, salamat po sa iyong kapurihan, kaluwalhatian. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Dako naman po tayo sa announcement po bago tayo mag-tithes. Sunday celebration po. Every Sunday po, dapat po andito na tayo ng 9 a.m. po. Para natin agad, ma-start natin yung service po natin. Kung hindi naman po kayo makapunta dito, pwede naman po tayo mag-join sa Zoom. Sa link natin sa Messenger group. Tapos, way to return your tithes and give your offering. During in-person worship, put inside the tithes and offering box. Ayan po yung sa natin, tithes, tapos offering box din po.
Kung hindi man po kayo nandito, pwede nyo naman po i-ano sa atin sa GCash or BPI. Anuhin na lang po natin si QB. Sabihan po natin. Offering naman po, 2 pesos per day, 14 pesos a week for our mission, which will be sent to our nation office supporting our tribal, rural, urban. Yun yung sinasabing TRU mission. Tapos 2 person per day or 14 a week for our church initiative and projects so that we can save for future big event and other church project. Tapos naman po, Wednesday Prayer Power Night po, meron po tayo tuwing Wednesday, 7:15 p.m. po. Pwede rin pong pumunta dito, pwede rin naman mag-join sa Zoom. May Zoom link po tayo sa Messenger group po. Tapos sa MMD Prayer Power po, Saturday 6 a.m., venue is announced in the BCFI Mega Manila District Messenger Group Chat. Join via Zoom. Pag meron tayo at hindi tayo maka-attend, pwede tayo mag-join sa Zoom. Tapos BCFI NBP Sub-District Parents Fellowship naman po sa October 14, 2023, 3 p.m. to 5 p.m., bali to be announced po ang venue. Tapos, who should join all BCF, parents, including the Zoom to be. Salamat po. Bali, pwede na po tayo mag-tights po. Pwede na po pumunta din sa harap po. Bali, let us pray for the tithes. Pwedeng i-lay hands po natin. Lord, Panginoon, salamat po sa mga taong nagtatites po. I-bless niyo po sila. At Lord, pati yung mga family nila, Lord, yung binibigay po nila na tithes, Panginoon, magamit po sa mga sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Huwag niyo po silang pababayaan po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Tumayo po tayong lahat. At sa ating, bago tayo mag-pray ng pangwakas, meron pong special prayer dito para sa ating mga kapatid na taga-NHA. Kasama po natin si Lea Gonzalez. Lea. So yung birthday po pala niya ngayon, birthday. Ha? Si Kelvin. Okay. Dito po tayo. Yung po minsan nakakalimutan natin yung pag-pray natin, at yun ang kinakailangan, kaya meron tayong record ng mga members, andun yung birthday nila, andun yung mga detalye, yung baptism nila, kung saan. So, yun po, para maipag-pray natin sila, lalo na pag sa panahon na ganito, worship service. At ngayon, si Kelvin lang ba yung October celebrant natin yan? Hindi, yung October celebrator. Dapat kompleto yan, alam natin yung ano. Okay, dito pa tayo na.
Dito po na. Violeta, ang pangalan niya. Violeta. O si Leia. Kelvin. Pastor, you please join me here. Okay. Panalangin po natin. Sa stage tayo. Sige, doon po tayo sa stage. Kukunan po tayo ng litrato. Sige po, doon po. Mananalangin tayo. Okay. Sige, doon. Okay. Pastor. Sige po mga kapatid, atin pong i-extend ang ating mga kamay sa mga ka-5Ks natin na may kaarawan po. Aming Panginoong Diyos, kami po ay nagse-celebrate, nagdiriwang, nakikigalak, Lord, sa aming mga ka-5Ks, sa aming mga kapatid, aming mga kabayan sa iyong kaharian, Panginoon, sila ni Kelvin at saka ni Leia. Kami po ay nagpupuri, Lord, sa mga taon ng katapatan mo at biyaya na pinagkaloob sa kanila, hindi lamang sa kanila, kundi maging sa kanila ring mga mahal sa buhay. We pray, O Lord, na patuloy mo silang pagpalain, O Lord, with all heavenly blessings, Panginoon, spiritual, physical, material needs, Panginoon, at gayon din po ang kanilang mga families na represent. Sa panahon ngayon, Panginoon, na marami po ang nagkakasakit, we pray for that special protection, Lord, sa kanila, na kayong palaging mag-iingat, magbigay ng magandang kalusugan po sa kanila, Panginoon. And sila mismo, Lord, na bahagi, Panginoon, sa iyong plano, sa iyong kingdom missions, Lord. We pray, Lord, that you will make them, as we have heard today, ang iyong mensahe, Panginoon, that you will make them as an effective witness ng iyo pong kingdom agenda, Lord. Pagpalain mo po ang mga tao na ito, si Leia, especially, Panginoon, sa kanyang mga special na mga pangangailangan. Bless po sila ang family, Lord, na siyang nag-provide para sa kanya at nag-aalaga po sa kanya. Ganyan din po kay Kelvin, Lord, sa kanyang work. We pray ang iyong palaging pag-iingat sa kanyang bayahe, Panginoon. Muli, Lord, may their lives be an aroma pleasing, Panginoon, sa iyo pong harapan. Salamat po muli. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Batiin po natin sila. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, manalangin po tayo bilang pangwakas sa ating gawain. Dakilang Diyos sa aming Ama, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na patuloy mo kami ginagabayan, tinuturuan upang ang aming buhay maging matagumpay. Laging naka-align sa iyo at hindi makasingit sa amin ng kaaway, Panginoon. Na yung discernment na binibigay mo sa amin, yung courage, yung boldness to share your word ay nagiging epektibo. Salamat po sa iyong banal na salita. Salamat sa iyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na patuloy mong pinalalago sa aming pananampalataya. Salamat sa iyo, Panginoon. At walatin mo po ang iyong banal na salita, ang iyong sarili sa aming kalagitnaan. Alam po namin na ikaw, Panginoon, ang Diyos lamang na dapat namin kilalanin, tanghal, at i-share, balita, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Salamat po sa iyo, Panginoon, hanggang sa makita ka naming mukhaan. Ngayon, tanggapin po natin patuloy na pagmamahal ng Diyos Ama, patuloy na pagligtas ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, patuloy na pagpatnubay, pag-iingat ng banal na Espiritu, ngayon, magpakailanman. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Let us shake hands.